Alam mo ba yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang? Yung tipong tahimik ang paligid pero parang may bumubulong malapit sa tenga mo. Kala ko noon imahinasyon lang ang lahat. Hanggang ako mismo ang nakaranas. Ito ang kwento ng bahay na pinasukan ko at ng gabing hindi ko na makalimutan kahit kailan. Taong 2018 nang magdesisyon akong bumukod. Nakahanap ako ng murang apartment sa bandang San Isidro. Luma na ang bahay, kahoy ang sahig, may kalawang na ang bubong, pero malinis at tahimik ang lugar. Sabi ng may-ari, matagal na raw walang umuupa roon. Dahil karamihan daw gusto ng modernong tirahan. Di ko inusisa, ang importante sa akin, kaya ng budget. Unang gabi ko pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Habang nag-aayos ako ng gamit, biglang bumukas ang bintana kahit sarado naman iyon kanina. Inisip ko, bak maluwag lang ang trangka. Sumunod na mga araw, napansin ko na may mga bagay na gumagalaw kahit hindi ko naman ginagalaw. Ang tsinelas ko, minsan nasa kusina kahit iniwan ko sa pinto. Ang baso biglang nasa sahig. Ang salamin sa banyo laging may bakas ng kamay. Maliit na kamay. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil parang may umupo sa paanan ng kama ko. Ramdam ko ang bigat. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pagdilat ko, wala namang tao. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay kong si Aling Marta kung may nauna bang nakatira sa bahay. Bigla siyang natahimik. Sabi niya, "Anak, huwag kang masyadong mausisa. Basta magdasal ka gabi-gabi." Doon na ako kinabahan. Isang hapon habang mag-isa ako, may narinig akong tumatawa. Boses ng bata. Malinaw, masaya, pero malimig sa tenga. Akala ko galing sa labas. Sinilip ko ang bintana. Walang tao. Paglingon ko sa loob, nakita ko siya. Isang batang babae, nakatayo malapit sa pintuan ng kusina. Marumi ang damit niya, basa ang buhok at maputla ang balat. Nakatingin lang siya sa akin, walang ekspresyon. Hindi ako makahinga. Pumukit ako sandali. Pagdilat ko, wala na siya. Doon ako tuluyang natakot. Bumalik ako kay Aling Marta at pinilit ko siyang magsalita. Doon ko nalaman ng totoo. May pamilyang dating nakatira sa bahay. May anak silang babae na nalunod daw sa balon sa likod. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpangmatay ang nanay. Ang tatay umalis at hindi na bumalik. Simula noon, wala nang nagtagal na umupa. Sabi ni Aling Marta, hindi umaalis ang bata. Naghahanap siya ng kalaro. Pag-uwi ko, parang may lalong bumigat ang hangin sa bahay. Parang ayaw na akong palabasin. Dumating ang gabing iyon, ang pinakamatindi sa lahat. Bandang 12:00, nawalan ng ilaw. Biglang may kumalabog sa kusina. Parang may naghulog ng plato. Pagtingin ko, lahat ng gamit nasa sahig. Narinig ko ulit ang tawa. Mas malapit, mas malinaw, nanggagaling sa loob ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ulit ang batang babae. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatayo. Nasa kisame siya, nakadikit, nakabaliktad ang leeg. Sinabi niya ang pangalan ko. Doon ako napasigaw at tumakbo palabas. Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko. Basta tumakbo ako hanggang makarating sa kalsada. Kinabukasan, binalikan ko ang bahay kasama ang barangay. Pero pagpasok namin, parang walang nangyari. Maayos ang lahat, walang basag, walang kalat. Pero sa salamin ng banyo may nakasulat, "Bumalik ka, kalaro." Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, babalik ka pa ba? Dito ko na tatapusin ang kwento ko. Ingat kayo palagi, lalo na kapag mag-isa kayo sa dilim.